Ibinida ni Coach Tim Cone ang kaibahan ni Juan Gomez de Leaño at RJ Barrientos kay Chris Newsome at Scotty Thompson sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Binanggit din niya ang dadaanan ni QMB at Juan Gomez de Leaño sa pagsalang ng dalawa sa training ng pambansang koponan at dinispatcha din niya ang umuugong na balitang payat si Justin Brownlee kumpara sa dati nitong katawan. Base sa kanya, kayang mag-deliver ni Brownlee. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Inilabas ni Coach Tim Cone ang matinding rason bakit nila ipinasok sa hanay si Juan Gomez de Leaño. Sa patuloy niyang pahayag, pinuri ng mentor ng Gilas ang ambag ni Scotty Thompson at Chris Newsome. Subalit ayon na rin sa kanya, iba ang role ng dalawa kumpara kay Juan Gomez de Leaño at RJ Barrientos. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Mark S. Carlote ng Daily Tribune. Si Scotty hindi siya isang 3-level scorer. Isa lang siyang pure hustle guy, mahusay na defender at gumagawa ng mga bagay na hindi nakikita sa stats, kaya siya magaling. Si Newsome naman, isa siyang player na mahusay din sa depensa at talagang nag-improve ang opensa niya nitong nakaraang taon. Pero sa totoo lang, hindi sila pure point guards. Mas para silang 1-2 o combo guards. At si Juan Gomez de Leaño at RJ Barrientos, sila naman ang dalawang player na kaya mag-run ng pick and roll, mag-spread ng floor para sa amin at gumawa ng mga ganung bagay. So inamin talaga ni Coach Tim ang matagal nang napapansin ng ilan nating mga kababayan na hindi talaga point guards yung dalawa. Si Chris Newsome and of course si Scotty Thompson, di ba? Kaya para sa kanya siguro, ito na yung tamang oras para ipasok niya ang legit point guards katulad ni Juan Gomez de Leaño at RJ Barrientos. May bilis at kayang makagawa ng play dahil yun talaga ang ginagawa nila sa loob ng court. Hindi natin sinabi na hindi kinakayang gumawa ng play ni Chris Newsome at ni Scotty Thompson na walang ganon. Pero aminin natin na iba talaga ang legit na nasa pwesto. Iba yung totoong role mo sa team yung ginagawa mo. Sa kaso ng dalawa ni Chris at ni Scotty, ginabayan naman nila ang koponan sa maraming competition ng Gilas. Pero nananatiling may kulang talaga base na rin sa pahayag ni Coach Tim Cone, di ba? Sa aspetong yan mga ka-playoffs, alam natin mahihirapan si Coach Tim na piliin ng player na dapat niyang isama sa hanay sa oras na pipili na siya sa 18-man pool na inilabas ng SBP. Sinabi natin na mahihirapan kasi nga parehong may kakayahang gumawa ng maayos na play si Barrientos at si Juan Gomez de Leaño. Pareho silang qualified maging playmaker ng Gilas, Pilipinas. Sa madaling salita mga ka-playoffs, pareho silang magaling kaya sigurado mahihirapan dito si Coach Tim Cone. Maliban na lang siguro kung may napili na siya or meron na siyang napipisyal ngayon pa lang, di ba? Sa pagpasok ng Gilas sa unang window ng World Cup qualifiers, posible na maging magaan ang trabaho ni Scotty at ni Chris Newsome. Sakaling mabigyan ng chance, alinman sa dalawa, si RJ Barrientos at si Juan Gomez de Leaño. At kapag nangyari yon, mas magiging maayos ang takbo ng bakbakan sa floor, di ba? Sa kabila ng papuring ibinabato ni Coach Tim kay Juan Gomez de Leaño, tila inamin naman ito na mahihirapan sila. Bunga na rin ang kakulangan sa kaalaman nito sa kanyang sistema. Ganun din si Quentin Millora Brown. Ayon sa kanya, literal na magsisimula sila sa scratch. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Si QMB at Juan Gomez de Leaño lang ang mga hindi pa nakakaalam ng sistema at kailangan pang turuan. Kaya magsisimula talaga sila mula sa pinakaumpisa. Alam niya, nafe-feel natin mga ka-playoffs, ito talaga yung magiging hamon kay Coach Tim at sa buong grupo ng Gilas sa pagpasok ni QMB at Juan Gomez de Leaño. Wala pa silang alam sa sistemang ginagamit nila doon. Kaya magsisimula talaga sa scratch. Magsisimula bilang grade 1. Pero dahil mga professional players naman sila, walang imposible, di ba? Kahit halos 10 araw lang ulit ang bubunuin nila sa practice bago tumulak patungo ng Guam, kung saan maghaharap sila sa November 28 at December 1 dito sa Pilipinas. Mabigat sa panig ni Coach Tim ang magiging role ng dalawa sa practice ng Gilas. Kumpara sa ibang players, andyan na sila mula umpisa ng mabuo ang hanay. Kaya bentahin na sa kanila yun sa mga datihang players. Actually, hindi lang kay Coach Tim challenge yun eh. Challenge din yun sa dalawa, kay QMB at kay Juan Gomez de Leaño. Isipin mo sa maiksing panahon, kakailanganin nilang sabayan ang mga kasama sa Gilas, di ba? Kailangan nilang matutunan ang lahat ng gagawin sa loob ng court dahil wala ng panahon sakaling magsimula na yung bakbakan. So good luck na lang sa kanilang dalawa, di ba? Although hindi naman natin alam kung papasok talaga si Juan Gomez de Leaño or si RJ Barrientos. Si QMB kasi, paniwala natin, pasok na siya dito eh. Kasi nga, sinabi na dati pa ni Coach Tim at ni dating SBP President Al Panlilio na ipapasok talaga nila si QMB sa oras na maaprubahan ng FIBA bilang lokal. So, ibig sabihin, pasok na pasok, eto si Quentin Millora Brown. Kung magsisimula sa scratch si QMB at Juan Gomez de Leaño para makuha ang tamang timpla ng sistema,
hindi naman nababahala si Coach Tim sa sinasabing pagbaba ng timbang ni Justin Brownlee. Base sa kanyang pahayag, kakayanin pa rin umanong makipagsabayan ng kanyang resident import. Naniniwala din siya na magdadagdag pa rin ito ng timbang habang nasa training. Narito ang kanyang kwento. Tutukan nato si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Okay siya, maganda itsura niya. Mukhang medyo pumayat siya at mukhang mabuti rin yun para sa kanya. Malamang pumayat siya dahil nagkasakit siya, hindi dahil sa pag-workout. Pero kaya naman niyang ibalik ang timbang niya sa loob ng 1 o 2 linggo at makabalik sa tamang forma. Hindi pa siya nagwa-workout kasama ang Ginebra. Nagkaroon kami ng back-to-back games. Nakita ko na siya ng personal, physically okay siya. Pero hindi ko pa siya nakikita maglaro o mag-training. Pero alam mo naman, di ba, si Justin ay si Justin. Hindi naman siya tinatawag na Magic Brownlee nang walang dahilan. Lagi siyang nakakahanap ng paraan. Okay, so base kay Coach Tim Cone, walang dapat alalahanin ng ating mga kababayan sa lagay ni Justin Brownlee. Paniwalaan niya kasi kahit pumayat or nabawasan ang kanyang timbang ni Brownlee, kakayanin pa rin magbigay ni Justin ng magandang laban sa World Cup qualifiers kalaban ng Guam. Justin is Justin, sabi niya nga, di ba? Hindi raw siya tatawaging Magic Brownlee kung walang dahilan. So, ibig sabihin, buo ang kumpiyansa ni Coach Tim na kayang mag-deliver ng maayos si Brownlee. Hindi issue ang payat at lalong hindi issue ang pneumonia na naging sakit umano niya bago ang pag-uwi dito sa Pilipinas, di ba? Sa isang side, tama naman si Coach Tim Cone. Hindi tatawaging Magic Brownlee ang ating naturalized player kung walang napatunayan. Paniwala tayo doon. Walang duda yon. Siguro dasal na lang natin talaga is okay na yung katawan niya dahil mabigat yung bakbakan eh. Yung Guam hindi siya ganun katindi kumpara sa Australia at New Zealand. Pero walang duda na magbibigay din sila ng magandang laban dito mga ka-playoffs. Gusto din nilang manalo at patunayan na kaya nilang makausad sa susunod na competition or sa susunod na round ang makapasok sa World Cup na gaganapin sa Qatar 2027. So dahil dyan, kailangan talagang maghanda ng grupo ni Coach Tim Cone. At sa tingin naman natin, ginagawa naman nila yon. Medyo kulang lang talaga sila sa oras dahil sa mga commitment ng players at coaches na rin. So guys, maraming salamat.